mayroon daw na bastos na na reporter. Saan? Oh, sa mainstream media diyan sa Netherlands. Oh, hindi raw sila pinapansin. Eh baka kasi kasalanan yun, hindi sila pinapansin ni Kitty tsaka ni Ma'am Hanilet, no? Tapos yun nga, pati even yung abogado, hindi sila pinapansin, ayaw silang sagutin. Gising na po kasi, no? Kung ako sa inyo, kung magre-report kayo ng iba doon sa nakikita nyo, umalis na kayo dyan, wala kayo silbi. Yes. Di ba? Ako, o kaya, ganito gawin nyo. Puntahan nyo yung bodyguard ni BP Sara? Ni BP Sara, yung Pogi. Yun na lang interviewin nyo. Yan. Di ba? Baka mag-viral pa kayo ng Pogi yun. Kasi yan naman ang habol nyo eh. Views lang eh. Mag-viral. Doon kayo sa Pogi. Ang naririnig namin sa inyo, puro fake news. Di ba? Katulad na lang halimbawa, itong pag-apply ni Pangulong Duterte ng asylum sa China, GMA News ang nagbalita. Tapos ngayon, sinupalpal sila ng China, kahit isang salita na public apology, wala man lang tayo narinig sa kanila. So ngayon, mag-i-expect kayo na igagalang kayo, porke mga nasa ABS-CBN, nasa GMA kayo, sikat na kayo, jujusin na kayo ng mga tao kasi kayo, mga professional kayo. Hindi ganun. Ang tao ngayon, ang mga tao ngayon, natuto na. Kasi nga, nabudol sila. Ayaw na ulit magpabudol. Hunger for power. It will divide the nation. Yung mga nag-uudyok, inciting to sedition, etc., etc. Yan kasi panakot nila ngayong partner. Yung sedition, para ikaw hindi ka magsalita, di ba? Sa katunayan, wala naman nag-uudyok. Yes. Ako, gusto ko lang matanong, kung meron mang nanunood na abogado sa atin, baka naman pwede kayo magkomentaryo. Ako, I'm just thinking out loud, no? Kasi naisip ko, meron kayang inciting to ICC? Diba yung nag-uudyok ka sa ICC? Oh, eto, kalaban to. Bigyan mo ng warrant of arrest. Padala sa ICC. ICC kasi ayaw nilang masisi pag sila ang nagpakulong. So, tago sila sa palda ng ICC Yes. para yung ICC ang masisi. Puro sisi na yan. Oo. Ganyan sila tago eh. Meron nga isa akong nakilala. Isang mataas ang kanyang hindi na sumasagot. Nagtago sa palda ng babae. Talaga? Oo, nagtago. May kilala naman ako. Meron gano'n. Under Disaya kasi yun. Talaga? Itong kilala ko, hindi. Ito naman, ang paborito niya talaga yung lugar, ICC. Sino? Alam mo kung sino? Sino? IC Siguera. Uy. Corny. Pero may ganyan di ba? Siguro dapat pag-aralan itong anggulo ng mga abogado dahil merong inciting to war eh. Hindi ko rin alam kung tama ba dahil di naman tayo abogado, no? Pero grabe na po ang nangyayari ngayon. May kanina lang may nagkwento sa akin na yung mga mangingisda daw dyan sa dagat ay nakikipag-inuman pa at nagmimerienda sila ng sabay dyan sa mga Chinese sa dagat. Nagkakaroon pa ng barter, nagpapalitan ng sigarilyo. Magkakasundo sila. Ngayon, parang may nag-uudyok. Nako. May mga sulsulero talaga eh. Parang yun ata ang dapat inciting to sedition. Inciting to war. Inciting to West Philippine Meron Sea. kayang makakasuhan. Sa mga panawagan lang sa mga abogado, baka merong mainstream media na inciting to war naman. Hindi ko alam ang legal term dyan, baka may ganyan. May mainstream media, kaya nga tayo nagtatanong, politiko, vlogger. Baka sila ang dapat makasuhan kasi hindi ka dapat nag-uudyok ng gera. Correct. Or galit sa ibang bansa. Dapat hindi mo inuudyukan yung mga tao o yung mga constituentes mo na magalit sa isang bansa na wala namang ginagawa. Tama. Diba? At hindi ka dapat nag-uudyok kasi may tama rin si Amy Kasi alam mo naman again, hindi ko sinasabing iboto si Amy. But ang banateros kasi, pag palakpakan, palakpakan, pag mali, banatan. Meron maraming nailabas si Amy, talagang may nag-uudyok, may inciting to ICC, at meron talagang sulsulero dyan. Dapat nga rin, partner, meron inciting to fake news. Delikado. Kasi yung GMA, fake news eh.
Kaya tuloy, hindi sila pinapansin doon sa Netherlands. Di ba? Inisnab sila, no? Inisnab. Inisnab. Kahit naman ako, kung gano'n, papakita mo sa amin ng mga balita. Na-snub si ano, yung Mga newscaster. yung sabing touch myself ba yun? Touch my band. Yeah. Iba yun, Iba yun. Iba yun sa touch myself. Parang call card yun ah. Pero kailangan siguro simulan natin buksan na hindi dapat nakikipag-away sa ibang bansa. Yes. Dapat tayo maayos tayo doon. Gaya ng mga mangingisda before. Maayos naman sila nakakapangisda before. So, wag tayong mag-uudyok. And tingnan natin kung merong merong batas na lalabag dito, kung tayo ay sulsol ng sulsol dahil gusto nating makigera. Yes. Pangit yun, pangit. Hindi maganda yun para sa isang mamamayan. Lalong-lalo, hindi maganda yan para sa isang leader partner. Correct, partner. At dito natin mapapansin kung gaano talaga ang galit nitong mga lamudyo na ito, ng mga lapugo na ito sa mga Duterte. Kasi noong una pa lang, na pagkakaupo nitong administrasyon na ito, yung West Philippine Sea, talagang isinisisi yan kay Pangulong Duterte. May nawala daw tayo dyan na teritoryo and all that. Yung mga mangingisda daw, hindi na daw nakapangisda noong si Pangulong Duterte ang presidente. Pero nasupalpal sila noong isang mangingisda. Mga mangingisda sa Zambales na harap-harapan na sinabi doon sa mga kongresistang tanga na noong panahon ni Pangulong Duterte, nakakapangisda kami dyan, ngayon hindi na. So, ibig sabihin, nalaman ng taong bayan na kung kaninong administrasyon talaga, yung kinigipit talaga tayo ng China, dahil nga kinakalaban natin ng China. Samantalang noong panahon ni Pangulong Duterte, kaya nga siya nababansagan na maka-China eh. Kasi kinakaibigan niya lahat. Hindi lang naman China ang kinakaibigan ni Pangulong Duterte. Nagkataon lang na medyo lumilitaw yung China dahil kapit bansa natin. Di ba? Kapit bansa lang natin ang China. Pero kaibigan natin ang Russia, kaibigan natin ang Amerika, kaibigan natin ang iba't ibang lugar sa mundo. Iba-ibang bansa. So ibig sabihin, si Pangulong Duterte, gusto niyang kaibigan lahat. Kasi wala ka namang papala kung makikipag-away ka sa malalaking bansa na yan. Ano ba yung pagmamayabang natin? Samantalang itong Bongbong Marcos mismo ang nagsabi na pag bumahing sabay-sabay ang mga taga-China, yari tayong lahat. Pero bakit yung kinakalaban ang China? Tayo, hindi naman tayo kumakampi sa China. Ang gusto lang naman natin, lagi nating sinasabi, gusto lang natin ng bansa na mapayapa, gusto lang natin ligtas ang mga Pilipino, nakakapangisda na maayos. Paano makakapangisda? Kung lagi yung binabanatan ng China, parang lagi kayong pasong-paso dyan sa China na wala naman sa iyong ginagawa. Samantalang yung China, yun ang pinakauna na nagbigay sa atin ng bakuna para iligtas itong mga Pilipino na tinatamaan itong sakuna natin dati sa COVID. Tapos ngayon, hindi ko maintindihan kung bakit ganon sila kagalit sa China. Samantalang, yung mga gamit nila sa bahay, puro galing ng China. Mga plastic, pati yung lahat na. Itong mga galit sa China, ito yung mga plastic, ito mga partner. Kasi, unang-una, wala pa sa history ng Pilipinas na sinakop tayo ng China, na minanduhan tayo ng China. Yung mga Chino, ninegosyo sa atin, pero kahit kailan, ni minsan, hindi tayo sinakop or pinakialaman ng China. Sila, negosyo lang. Hindi katulad ng Amerika kung ano pinaggagawa sa Pilipinas. Partner. Ito naman gusto ko bigyan ng komentaryo. No? Kasi ang daming sinasabi dito na comments. Na mayroon daw na bastos na na reporter. Saan? Sa mainstream media, dyan sa Netherlands. Hindi raw sila pinapansin. Baka kasi kasalanan nyo, hindi sila pinapansin ni Kitty tsaka ni Ma'am Hanilet. No? Tapos, yun nga, pati even yung abogado, hindi sila pinapansin. Ayaw silang sagutin. Gising na po kasi. No? Kung ako sa inyo, kung magre-report kayo ng iba doon sa nakikita nyo, umalis na kayo dyan, wala kayo silbi. Yes. Di ba? Ako, o kaya, ganito gawin nyo. Puntahan nyo yung bodyguard ni BP Sara? Ni BP Sara, yung Pogi. Yun na lang interviewin nyo. Yan. Di ba? Baka mag-viral pa kayo ng Pogi yun. Kasi yan naman ang habol nyo views lang mag-viral. Doon kayo sa Pogi. Hindi, tsaka intrigahin nyo. Ano nyo ulit kay BP Sara? I-link nyo ulit kay BP Sara. Baka no? Ganun naman mga gusto mangyari nitong mga to yung mga mainstream media. Basta kasiraan ng mga Duterte, pusya. Ano yan? Tama. Gigil na yung mga yan. Pero, pagkasiraan ni
amo nila, mga tikumang bibig. I-link nyo, ay, bakit ang security? Oo, ang gwapo. Ang gwapo. Bakit? Di ba pwede maging security ang gwapo? Oh, ito yun. nga, kapartner ko, host ng SMNA, anchor, gwapo, bawal yon. Pero partner, pag ako yumaman at kailangan ko ng security, Oo. magaganda rin. Ayun. Parang yung security ni huwag na. Anyway, So anyway, pag-usapan natin yung dahig. Nandun daw si Darian eh. Isa pa yan, ano magagawin yan dyan eh? Wala yan. Mag-fake news lang. Hindi Walang naman nila yan. Alam mo, nasanay na ako, partner. Sige, nasanay banatan ako mo. dyan kasi sa ginawa nila dyan sa kay OJC. Nasa loob tayo, nakikita natin yung nangyayari. Yes. Pagdating sa labas, iba ang balita, Iba ang pambira. balita. Oh. Kasi, Walang yan. tapos magagalit yung matandang matandang hina-high blood doon na kaibigan ni Boss Dada. Oo. Oo, yung local Si Zoraida. radio reporter doon. Si Zoraida. Oh, Kamukha daw ni Zoraida paano sabi. kayo hindi aawayin? Iba binabalita nyo. Correct. Tapos nagre-report ka, nakikita namin yung live mo, nagre-report ka kay Torre, pambihira naman. Oo. Oh. Diba? So, kayo, huwag kasi kayong gagawa. Alam ganito lang. Ganito kasimple. Kung ano ang binabato mo, yun din ang babalik sa'yo. Gumawa kasi kayo na maayos, magbalita kayo na maayos. Kasi kung one-sided kayo magbalita, abay talagang walang kakausap sa inyo. Baka di makita, baka ayaw kayong makita ng mga tao. Gumawa kayo na maayos. Na samantalang kayo dapat na mainstream media ang namamagitan. Kayo dapat ang nagiging hugutan ng mga tao, ng mga importanteng balita na nangyayari sa ating lipunan. Pero parang hindi nyo ata nagagawa yung mga bagay na dapat ninyong gampanan. Ang naririnig namin sa inyo, puro fake news. Diba? Katulad na lang halimbawa, etong pag-apply ni Pangulong Duterte ng asylum sa China, GMA News ang nagbalita. Tapos ngayon, sinupalpal sila ng China, kahit isang salita na public apology, wala man lang tayo narinig sa kanila. So ngayon, mag-i-expect kayo na igagalang kayo, porke mga nasa ABS-CBN, nasa GMA kayo, sikat na kayo, jujusin na kayo ng mga tao kasi kayo, mga professional kayo. Hindi ganun. Ang tao ngayon, ang mga tao ngayon, natuto na. Kasi nga, nabudol sila. Ayaw na ulit magpabudol. Kaya hindi na naniniwala. Now, madali lang naman yan eh. Kung gusto nyong irespeto kayo ng tao, irespeto nyo rin ng mga tao. Irespeto nyo yung paniniwala, irespeto nyo yung katayuan, ibalita nyo ng tama. Yung pantay, yung walang lamangan. Kasi ang nakikita ng taong bayan, pagka mga Duterte, balita sa mga katsiraan ng mga Duterte kasi, aligagang-aligaga kayo. Parang ganado kayong ganado. Pero yung panawagan ng mga supporter ng mga Duterte, katulad na lang halimbawa, hair follicle test. Oo. Hair follicle test. Oo, wala. 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 Katulad na lang halimbawa, yung transparency, yung pagbulatlat ng mga pondo ng wala. Yung mga balita pa na mali-maletang pera na nanggagaling sa Okada, tikom ang bibig ninyo. Oo, pero balita yan sa international media. Ba't hindi nyo binabalita? Kasi, bakit? Hipokrito. Hipokrito kayo? Mga bayad ba kayo? O ano?